Bantay na nagkagulo sa kamera. Kumalas, speaker, binulgar, Bonji, Sandro, nagpanik na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan na natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Unti-unti nang nagbabaliktaran. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Dati ito, sumuporta ito sa impeachment. Ngayon, Aba, mukha yatang nagpabango, nagpasipsip kay BP Sara. Ito yung balita, panoorin ninyo. Pinag-iisipan na raw ng National Unity Party na kumala sa mayorya sa Kamara. Hindi rin kasi approve sa kanilang mga kongresista ang pamamalakad ng nakupong speaker. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi raw kontento ang National Unity Party sa pamumuno ni House Speaker Boji D. Kaya ayon kay NUP Chairman Deputy Speaker Ronnie Puno, pagpupulungan nila sa session break ng Kongreso ngayong linggo kung mananatili pa ba sila sa mayorya o lilipat na sa minority. oy, sandali. Medyo sinasabi nila dito na parang nawawala na sila ng kumpiyansa sa bagong speaker. Nakahanap sila ng dahilan. No, alam nyo naman sa totoo lang talaga, ang suma total lang naman nito lahat. Alam din naman kasi nila na si VP Sara ay nagiging number 1 pa rin sa mga survey kahit na anong paninira ang ginagawa nila. Pangalawa, yung impeachment na ipinapatong nila kay VP Sara ngayon, alam nila sa sarili nila na napakahina. 'Di ba? Di kagaya nung una. 'Di ba? Full force sila. Ngayon hindi na sila full force. 'Di ba? Tsaka pangatlo, habang tumatagal ang taon, ang panahon, palapit ng palapit ang 2028. 'Di ba? Gaya ng sinabi ko nung una, hindi nagbabago ang ratings ni BP Sara at pagtingin sa kanya ng mga tao. 'Di ba? Yun ang pinakaiingat-ingatan netong mga to. Kaya nga sinasabi ko magkakaroon ng unti-unting pagbabago at pagbaliktad sa mga taong nagsusulong ng impeachment ni BP Sara. Lalong-lalo na kung malapit na ang 2028. Di ba sinabi ko, mga 2027 or kalahati alang 2027, baka dyan na natin maramdaman yung mga taong biglang kakambyo. Di ba? Papunta kay BP Sara. Isa sa mga nabanggit ni Puno ang tungkol sa hindi pantay na budget. Sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang distrito ni Speaker D ang nangungunang may pinakamalaking allocation sa House-approved na pondo para sa 2026 DPWH budget. Aabot ito sa kabuang 3.8 billion pesos, habang ang top 2 biggest allocation napunta sa distrito ni Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na nasa 3.4 billion pesos at sinundan ng distrito ng kapatid niyang si Sultan Kudarat, Representative Bella Swansing. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressman, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Isa pa sa mga nabanggit ni Puno, lahat daw ng public works projects ngayon ay for later release. Ibig sabihin, wala pang pondo para i-bid out ang mga proyekto. Pwede ka pa mag-bid pag walang pondo? No? Yan ang reason nila na kakalas na sila sa mayorya. Anong ibig sabihin? Pera-pera lang ang usapan. Di ba? Yung pa, isa palang dahilan. Kapag walang pampadulas, wala. Diba? Ngayon, nakikita na natin itong mga to. Alam naman natin, ito si Puno alam naman natin yan. Isa sa mga active impeachers yan kay BP Sara. O ngayon, biglang nagbabago timplada niya, di ba?
parang kakalas sila, 'di ba? Parang hindi nila susuportang kakalas, may nakikita silang hindi maganda sa nangyayari. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nila nakikita yung hindi maganda or what, 'di ba? Huling-huli na sa akto tong mga to. Kumbaga kabisado mo nagalawan. Kung wala pang release sa district, paano Release raw. Pinag-uusapan ang 4-letter release. So anong ibig sabihin? Pera pa rin. Kakala sila kasi sa pera. Yung pag-distribute ng mga budget. Ayan, inano na natin. Tungkol sa pera. Ayan, ay sinasabi nga ni Sir Donmar na parang sa pera. Kumbaga parang walang budget. Paano walang budget tapos ganito ganyan? Paano kami? So, joke lang. Di ba? Kumbaga parang hindi aandar ang isang sasakyan. Paano aandar ang isang sasakyan kung walang gasolina? Kailangan gasolina muna. Parang ganun. Ba? Yan ang inireklamo nila. So anong ibig sabihin? Pera-pera pa rin ang usapan dyan sa Kongreso. Hindi na sila susuporta kay Boji D kasi bumabagal yung pera. Parang ganun ba? Ganun pala yun. Siguro, 'di ba? Ganun pala yun. Dahil sa hindi mabilis ang proseso, hindi katulad nung una, mabilis ba yung proseso nung una? 'Di ba? Ngayon ba medyo mabagal? Para hinay-hinay lang kayo kasi kaya na nga, naiipit na nga kayo kung saan-saan, nachichismis na nga kayo eh. Tapos gusto nyo pang pabilisin ang proseso. Alam niyo dito, minsan, no, minsan maiisip mo, sarap maging congressman, no? Hindi ko naman ilalahat. Dahil alam naman natin, may mga congressman na matitino at nagseserbisyo pa rin sa taong bayan. Yung diretso yung utak. Pero, di ba, parang mas damang pa rin yung mga baluktot ang utak. Yung tipong gasolina muna bago andar. Kumbaga, papers before I serve. Parang ganun ba yun? Oh, nako. Pera. Ito rin yung grupo na di umano sabi nila ng mga, sabi nga ni BP Sara ay kung hindi ka pipirma doon sa impeachment complaint, wala kang budget. Naalala nyo yun? Naalala nyo? So, dyan sa House of Representatives, hindi po importante sa kanila ang prinsipyo. Ang importante doon, may pera ka lang, okay na. Kapag may pera ka, giba na ang prinsipyo mo. Minsan kasi nasisilaw tong mga to, di ba? Minsan sila mag-uudyok sila ng ganyan. O, kailangan pumirma ka sa impeachment, lalo na pag prinesyohan ka ng 150 million. Sino ba naman ang hindi tatanggi ron? Yung 2 milyon, pampagawa mo ng distrito mo. Tapos yung matitira, edi sa'yo na yun. Di ba? Parang ganun nga nangyayari. Di ba? O tipirin nyo lang yung mga materyales, yung mga matitira dyan sa akin na. Gumastos lang tayo ng kuwari, 150 million. Yung 50 million, pagawa nyo. Baka swerte pa nga na mataas-taas yung 50 million. Baka mamaya, mga 3 million lang yun eh. Pagawa na kayo dyan, 3 million. Pagkasahin nyo yan. Di ba? Ay, iisip mo talaga, sarap talaga maging Hindi ko naman niuyurakan ng ng congressman, pero kayo mismo ang nagdadala sa sarili nyo sa ganyan. Di ba? Kailangan ba puro pera, puro pera? Di ba? May sinabi naman siya, paano magkakaroon ng kung walang pondo, pero si BP Sara nga gumagalaw, walang pondo eh. Kulang sa pondo eh. Kayo, di kayo makagalaw na walang pondo. Yun eh. Takot sila maglabas sa sarili nilang bulsa. Need out ng district yun. Wala nga pondo. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? Hindi, sana nga, totoo yung mga sinasabi niya, naghahanap siya ng pondo para magawa yung kung ano-ano makakilos na. Sana doon mapunta yon sa iniisip niya, yung gusto niyang mangyari na may mga proyektong dapat magawa. 'Di ba? Kasi talaga naman totoong may pondo naman eh. Kaso nga lang kung saan napunta, 'di ba? Ngayon kung naghahanap siya ng pondo, kung sinasabi niya na ganito, paano na magagawa yung mga ganito-ganito? Hindi naman pala ganito, wala naman pala. Sana pag nagkaroon, totoo 'yan, 'di ba? Kasi mahirap kung puro salita lang tayo, kung puro ganyan lang tayo. Kung puro kyaw-kyaw na. Mahirap yung gano'n. Proper.
No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Giit ni Puno, hindi naman niya pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw niya itong umaksyon. I love the House Speaker, but he is not doing what he is supposed to do. Nilinaw rin ni Puno na Nag-away-away na walang sila. kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang posibleng pagkalas ng partido sa mayorya. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado? Sa isang pahayag, tiniyak ni Speaker D na laging bukas ang kanyang pintuan sa kanyang mga kasamahan sa Kamara para resolbahin ang anumang issue. Nako. Binigyang diin ng House Speaker na pinagpaguran nila ang agarang pagpasa ng national budget ng malinaw at patas na siyang pinakamahalagang Gutom na daw kasi sila. panukala sa lahat. Sa huli, Bagal mo daw hiniling sa magbigay mga ng kapwa biyaya. kongresista na pagtuunan ng mga panukalang magpapagaan sa mga pasanin ng taong bayan sa gitna ng krisis sa Middle East. So, ayan, ano yan? Pera pa rin ang Wala, usapan pera lang yan. yan. Kayo nang humusga dyan. Narinig nyo ang balita, no? Mag-comment kayo. Ano sa tingin ninyo? Kasi iba-iba ang ating ang ating pananaw dyan. Ayun, at ating natungayan ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.